Hello guys, welcome to M-Stream. Narito na ang Easter eggs, natatagong detalye at references sa Marvel Studio Werewolf by Night. Before we begin, you can comment down below to join in my custom shoutout. Bago ko ito simulan, bigyan ko muna kayo ng kaunting background tungkol sa Werewolf by Night, also known as Jack Russell. Unang lumabas ang kanyang comics sa taong 1972, namanan ni Jack Russell ang sumpang ito mula sa kanyang ama kung saan sila ay nagiging taong lobo. At sa comics, napakaraming karakter ang kanyang nakasalamuha, gaya na lang nila Morbius, Spider-Man, Iron Man, Blade at marami pang iba. At siya ay isang miyembro na tinatawag na Midnight Sun. Isa silang grupo ng iba't ibang individual na pipigil sa mga supernatural threats na maaaring makita natin sa mga susunod na proyekto ng MCU. Tandaan natin na isa lamang ito sa Marvel Studios Special Presentation at ang tema nito ay tila isang sinaunang horror movie. Pero nangyari ito sa mismong kasalukuyang panahon sa loob ng MCU. At ayon kay Kevin Feige, isa ito sa kanyang introduksyon sa bagong mundo na may malaking gampanin sa mga susunod na proyekto nila. Makikita natin isang guhit ng mga Avengers. Isa lamang ito sa mga senyalis na wala ang grupong Avengers sa ngayon. Because everyone kept asking me where the Avengers are and I don't know what to say to them. Madidinig natin ang ilang monster hunters na pinangungunahan ng pamilyang Bloodstones. Sa mga hindi nakakaalam, mayroong 5 Bloodstones at ito ay pagmamayari ng isang sorcerer na si Belasco. At ginamit niya ito upang buksan ng isang portal tungo sa Limbo. At ang Limbo ay isa lamang sa mga dimensyon laman ng iba't ibang demonyo na maaari nating nakita sa She-Hulk. At sa palagay ko, ang Bloodstone na ito ay hinango nila sa Blood Gem na mula sa isang nawasak na mundo at ito ay napunta sa pagitan ng time at space at bumagsak sa planet Earth. Ngayon, ang isa sa mga bahagi ng bato ay nakuha ng isang monster hunter na si Ulysses Bloodstone. Ipinangalan sa kanya ang batong ito. Sa palabas na ito, nalaman nating patay na si Ulysses at nagkaroon ng isang kompetisyon ang ilan sa mga magagaling na monster hunters at ang mananalo ay isang tatanghaling bagong pinuno nila. May kilala natin dito si Elsa Bloodstone na isa sa mga magagaling na monster hunter at may kilala natin si Ted. Ito ay si Man-Thing at siya ang pinupuntirya ng ilang monster hunters. Ngayon, nariyan si Jack at Elsa para iligtas si Man-Thing. Ang totoong pangalan ni Man-Thing ay si Theodore Salas or Ted. Sa comics, si Ted ay isang biochemist. Nag-imbento siya ng isang serum tinurok niya sa sarili niya at siya ay naaksidente sa isang mahiwagang latian. Ang karakter na si Man-Thing ay mayroong napakalaking gampanin sa multiversal saga dahil siya isa sa mga tagabantay ng lahat ng Nexus of All Realities. Ito yung tawiran kung saan pwede kang tumawid sa iba't ibang panahon. At maaaring ang batong nasa likod niya ang nagdulot ng pagkakakulong niya sa lugar na ito at nawala ng bantay ang multiverse kaya nangyari ang Doctor Strange in the Multiverse of Madness at Spider-Man No Way Home. At ito ay ng nasakop ni Kang the Conqueror. Sa uning eksena, mapapansin natin na nagkakulay na ang palabas na ito. May kita natin ang dalawang magkaibigan na malayo nang nagkakausap. Ano kaya ang ibig sabihin nito sa buong MCU? Ano-ano kaya ang mga nalagpasan ko sa palabas na ito? Comment ka lang dyan sa baba. Excited ka na ba sa susunod nilang proyekto? Tuloy lang ang suporta, subscribe ka na. See you, mga ka-streamers!